Isang mahinhin at maayos na babae ang pumasok sa makintab at makabagong boardroom ng korporasyon. Tahimik ang kanyang pagpasok, ngunit puno ng kumpiyansa, nagpapakita ng kalmadong autoridad. Sa paligid ng makinis na mesa ay nakaupo ang ilang mga kalagitnaang edad na puting lalaking ehekutibo. Lahat ay tumalikod upang tumingin sa kanya. Hindi sila tumitingin ng may pagtanggap, bagkus ay may pag-uusisa, sinusukat siya, tahimik na nagbubuo ng mga hatol. Ngunit ang sentro ng atensyon sa silid ay mabilis na napunta sa isang lalaki, si Fernando Santos, ang CEO ng Terra Nova, kilala sa kanyang impluensya at kayabangan. Marami na siyang naranasang ganitong klase ng silid. Kilala niya ang mga tingin, ang mga hinuha, ang tahimik na mensahe, hindi kakabilang dito. Ngunit pagkatapos ng halos 10 taon na paglalakbay sa mga boardroom at mga laro ng kapangyarihan, direkta siyang lumakad papalapit kay Santos nang walang alinlangan, matatag at may kumpiyansa. "Magandang hapon, Ginoong Santos," sabi niya. Mahinahon at mababa ang kanyang boses, ngunit may taglay itong tahimik na lakas. Inabot niya ang kanyang kamay upang makipagkamay, isang profesional na kilos na may pagkamaamo. Tumingin si Santos dito sandali, saka umupo ng nakatagilid, mga nakapangkat na mga braso, may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ako nakikipagkamay sa mga nasa ilalim ko," malamig niyang sabi. Nanahimik ang buong silid, tila ang hangin mismo ay lumamig. Ang ilan sa mga lalaki ay nagpalitan ng tingin. May ilan na mukhang hindi komportable, habang ang iba ay ngumiti ng may pag-aproba. Ang kanilang mga ekspresyon ay mapagmataas at mapanira, ngunit hindi kumindat si Morena. Maayos niyang tinanggal ang kamay, walang ipinakitang damdamin. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata kay Fernando, kalmado at matatag. Hindi siya nagalit, hindi siya natitinag. Marami na siyang nakita na ganitong klase ng kayabangan. "Hindi ako ang iyong nasasakupan, Ginoong Santos," sagot niya ng pantay. Hindi tumaas ang kanyang boses, ngunit may bakal sa likod ng lambing. Natawa si Fernando nang may pang-iinsulto at tumingin sa mga kasapi ng board. "Ha? At ano ba talaga ang dahilan ng pagdating mo rito?" Pangungutya niya. Nagalsa ang tawa sa paligid ng mesa, puno ng hindi paniniwala at pangungutya. Ngunit nanatiling mahinahon si Morena. Tahimik niyang binuksan ang kanyang leather folder. Bawat galaw ay kontrolado at maingat. "Nandito ako upang suriin ang 4 bilyong dolyar na pamumuhunan sa Terra Nova," sabi niya. Ang mga salitang iyon ay pumailan lang sa silid na parang kulog. Tumigil ang tawa kaagad. Bumulong ang katahimikan, mabigat at nagulat. Nawala ang ngiti ni Santos, namulat ang kanyang mga mata at may kumislap na takot sa kanyang mukha. 4 bilyong dolyar, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Inisip niya na siguro ito'y biro lang o pagkakamali. Nakaupo siya ng mas tuwid, pinilit ngumiti upang itago ang kanyang pagkaawang. 4 bilyong dolyar, hindi ka seryoso. Walang sino man sa tamang pag-iisip ang magbibigay sa isang katulad mo ng ganoong kapangyarihan, pangungutya niya. Muling tumawa ang mga tao sa silid, ngunit ang tawa ay pilit at puno ng pag-aalinlangan. Nanahimik si Morena. Hindi mabasa ang kanyang mukha, kalmado at tila walang pakialam. Maingat niyang isinara ang folder at naupo ng maayos. Pinagmamasdan ang silid na parang isang bihasang namumuhunan na sinusuri ang kanyang mga pagpipilian. Hindi siya basta tumugon sa isang personal na insulto. Gumagawa siya ng mga mental na tala. Sinusuri ang kultura ng kumpanya. Sinubukan ni Fernando na ayusin ang sitwasyon, ngumiti ng kumpiyansa. "Sige, simulan na natin. Sabik na akong makita ang mga dalhin mo para sa amin." Bahagyang umiling si Morena at nilingon ang malawak na bintana sa likod niya. Pinapanood ang abalang lungsod sa ibaba. Sa loob-loob niya, nire-reconsider na niya ang kasunduan.
ngunit hahayaan muna niyang magpatuloy ang pulong. Sa ngayon, walang ideya si Fernando Santos at ang kanyang grupo kung ano ang paparating. Hindi nila alam na ang kanilang kayabangan ay magdudulot sa kanila ng malaking kapinsalaan. Sa mga susunod na oras, susubukan ang kanilang reputasyon at mga karera ng babaeng kanilang minura. Hindi pala laro ang dala ni Morena. Siya ay kukunin ang kontrol. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang tingin mula sa tanawin ng lungsod. Mabigat ang hangin sa silid ng dinasabi na tensyon. Ipinagpatuloy ni Santos ang kanyang makintab na talumpati. Inililista ang mga tagumpay ng Terranova, ngunit si Morena payapa at tahimik, inayos ang kanyang kwelyo ng may marangal na galaw. Isang banayad na kilos, mahina at tiyak, ngunit nagsalita ng marami. Siya ay kalmado, siya ay nagmamasid, siya ay may control. Alam ni Morena Reyes kung ano ang pakiramdam ng ma-underestimate. Nangyari na ito sa kanya ng higit pa sa kanyang mabilang. Ngunit sa ilalim ng kanyang maayos na panlabas ay ang CEO ng Reyes Capital Partners, isang kilalang investment firm na namamahala ng mahigit 50 bilyong dolyar. Umaabot ang kanyang impluensya sa mga merkado. Isang desisyon lang mula sa kanya ay maaaring yumanig sa buong industriya. Hindi niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan ng lantaran. Ngayon, maingat siyang nagbihis. Walang mamahaling damit, walang palamuting kumikislap, walang marangyang sasakyan. Naiintindihan ni Morena na sa tila ordinaryong mga sandali nahahayag ang tunay na pagkatao ng tao. Iyon ang kanyang nais makita. Isang oras bago ito, pumasok siya sa granding lobby ng Terranova Technologies sa unang pagkakataon. Pinansin niya ang lahat, ang dekorasyon, ang kilos ng mga empleyado, ang paraan ng pagtanggap sa mga kliyente. Bahagi ito ng kabuuang larawan. Sa front desk, nakilala niya si Elena, isang batang receptionist. Tiningnan siya ni Elena ng may pagdududa at pilit na ngumiti. Tiningnan niya si Morena mula ulo hanggang paa, halatang nalilito sa itsura nito. Nandito ako para makita si Ginoong Fernando Santos, sabi ni Morena ng may kalmadong kumpiyansa, ang uri ng tono na dapat kilala ng kahit anong profesional. Ngunit hindi kumbinsido si Elena. Para ka ba sa interview ng administrative assistant? Tanong niya. Inaakala na ang babaeng simple ang bihis ay nasa maling lugar. Hindi, mahigpit ngunit magalang ang sagot ni Morena. May meeting ako kay Ginoong Santos sa 10:00. Ako si Morena Reyes. Si Elena na halatang nag-aatubili ay tiningnan ang kanyang computer. Tama, sabi niya, tinuturo ang isang maliit at hindi komportabling sulok na malayo sa elegante at magarang lounge kung saan may dalawang maayos na lalaking nakaupo at umiinom ng kape. Pwede kang maghintay doon, hindi nagreklamo si Morena. Tahimik siyang lumakad papunta roon at umupo sa isang matigas na upuan sa madilim na sulok. Alam niya na hindi ito isang pagkakamali, ito ay sinadya. Isa pang tahimik na senyales kung paano hinuhusgahan ng Terranova ang mga tao base sa kanilang itsura, hindi sa kanilang kakayahan. Kaya sa loob ng 45 minuto nanood si Morena. Napansin niya ang lahat. Ang dismissive na tono ni Elena sa ibang mga bisita, ang paraan ng pakikipag-usap ng mga tauhan sa isa't isa, ang mahina ngunit malinaw na sosyal na ayos na nakikita sa mga tingin at kilos. Para kay Morena, hindi lang ito asal, ito ay datos, mga palatandaan ng mas malalim na problema na nagtatago sa kintab na panlabas ng kumpanya. Nakabuo siya ng reputasyon sa mundo ng pananalapi dahil sa kakayahan niyang makita ang higit pa sa mga panlabas na karisma. Hindi lang siya nagbabasa ng mga spreadsheet, binabasa niya ang mga tao, kapaligiran at mga sistema, at ang nakita niya dito ay nakakabahala. Ngayon, pabalik sa malamig na boardroom, naintindihan ni Morena ang isang mahalagang bagay. Hindi na tungkol sa pera lang, ang pamumuhunan na ito, naging isang pagsubok na ito, pagsubok
sa mga halaga? Mag-i-invest ba siya sa kayabangan na nakamaskara ng tagumpay o iiwas sa isang kultura na nagbibigay gantimpala sa kawalang galang? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naghanda siya para sa mga ganitong pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. Wala sa mga kasama ni Santos ang alam kung sino ang kanilang kinakaharap. Ngunit malapit na nilang malalaman, nakikita na ni Morena kung paano magtatapos ang pulong. Mas mahirap ito kaysa sa kanyang inakala. Matapos ang halos isang oras ng pagiging hindi pinapansin, isang babae na nagngangalang Maricel, ang assistant ni Santos, ay dumating na rin. May pilit na magalang ng ngiti, inunahan niya si Morena na tumayo. Pinunta siya sa isang hallway na pinalilibutan ng mamahaling mga likhang sining hanggang sa tumigil sa isang madilim na pintuan na hindi kahawig ng pasukan ng pangunahing boardroom. Binuksan ito ni Maricel ng maayos ngunit matigas. Pumasok po kayo, kasama ni Ginoong Santos kayo agad. Pumasok si Morena sa isang maliit at simpleng silid. Ang mga kasangkapan ay simple at malamig. May isang lamesang mura ang dating sa gitna, pinalilibutan ng matitigas na upuan. Walang screen, walang projector, ilang manipis na dokumento lang ang kalat-kalat, para bang hindi pinaghirapan ang paghahanda. Hindi na niya kailangan pang sabihin, hindi ito pagkukulang. Ang setup na ito ay isang mensahe. Hindi siya tinuturing na mahalaga. Sa kanilang mga mata, isa lang siyang formalidad. Isang tao na inimbitahan dahil obligasyon, hindi respeto. Sandali pa, biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Fernando Santos. Nakatuon sa kanyang telepono. Halos hindi napansin si Morena. Matapos ang isang sandali, tiningnan siya nito nang may pang-uuyam. Ikaw pala yun. Pasensya na sa paghintay. Kailangan naming asikasuhin ang mga diversity check-ins paminsan-minsan. 3 iba pang mga ehekutibo ang pumasok sa likod niya. Lahat ay nakaitim na Amerikana. Lahat ay may parehong dismissive na tingin kay Morena. Ipinakilala siya ni Fernando na may ngiting mapagmataas. Ginoo, ito si Binibining Morena Reyes. Nandito siya para suriin kung gaano tayo ka-diverse. Hindi ito tatagal. Bahagyang ngumiti si Morena, nanatili siyang maayos, nanatiling kalmado. Ngunit sa loob, nire-record niya ang bawat salita, bawat kilos. Hindi lang ito mga insulto, ito ay mga katotohanan, ebidensya para sa desisyong gagawin niya. Agad na nagsimula si Fernando na ipaliwanag ng mabilis ang mga produkto ng kumpanya na parang hindi maintindihan ni Morena ang mga technical na bagay. Nagpalitan pa siya ng mga smug na tingin sa mga kasama na para bang sila ay bahagi ng biro. Mas tumindi ang tensyon sa silid, ngunit hindi kailanman nawalan ng kontrol si Morena. Nang matapos si Fernando, tahimik siyang nagsimulang magtanong. Hindi mga walang kwentang usapan, mga totoong tanong. Sa iyong pinakabagong quarterly report, napansin ko na bumaba ng higit 15% ang gastusin sa research at development. Ngunit sinabi niyo na pinalalakas ninyo ang inobasyon. Paano niyo ipapaliwanag ang kontradiksyon na iyon? Kumikindat si Fernando, naiulat na pangiti ng kakaiba at tumingin sa iba, walang tumulong sa kanya. Sa pagtatangka na manatiling kumpiyansa, nag-alsa siya ng balikat. Komplikado ito. Siguro hindi niyo alam kung paano pinamamahalaan ng mga tech na kumpanya tulad namin ang budget. Nililipat namin ang mga gastos sa iba't ibang paraan. Ngunit hindi umatras si Morena. Nagpatuloy siya, matatag ang boses. At tungkol sa AI platform na nabanggit mo kanina, anong modelo ang ginagamit nyo para mapabilis ang processing speed at mabawasan ang latency sa malaking sukat? Wala akong nakitang malinaw na technical na referensya sa pinakabagong disclosure nyo. Namula ang mukha ni Fernando. Hindi siya handa sa mga tanong na yon. Natawa ng nerbiyoso, lumingon sa isa sa mga kasama at itinapon ang tanong.
Medyo masyadong technical ito para sa araw na ito, kaya ng CTO namin ito pag-usapan mamaya kung kailangan. Tumawa ang iba, ngunit ang kanilang tawa ay kulang na sa kumpiyansa. Pakiramdam ay pilit na pilit. Nanahimik si Morena, ang kanyang katahimikan ay makapangyarihan. Alam niya ang laro, at panalo siya nang hindi tumataas ang boses. Lumabis na ang pulong na ito sa mga insulto. Ang nakita ngayon ni Morena ay isang kumpanya na nagtatago ng mga tunay na kahinaan sa likod ng makikinang na mga numero at walang laman na kapalaluan. Ito ang eksaktong senaryo na hinahanap niya, hindi lang para protektahan ang kanyang pamumuhunan, kundi para maintindihan kung sino ang mga taong pinagkakatiwalaan nito. Ipinakita na ng Terra Nova sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sa kalmadong katumpakan, isinara ni Morena ang kanyang portfolio at umupo ng tuwid. Ang kanyang focus ay nanatiling nakatutok kay Fernando Santos. Hindi siya naapektuhan ng mapagmataas niyang tono at mga nakatagong pangiinsulto dahil alam niya na ito ay simula pa lamang. Inihanda niya ng mabuti ang harapang ito, pati na ang bawat detalye. Sa isip niya, bawat hibla ng pangmamaliit, bawat mayabang na pahayag mula kay Fernando at sa kanyang kupunan ay may katumbas na halaga. Ang boardroom ay napuno ng matinding katahimikan. May nananatiling ginaw sa hangin na para bang nararamdaman ng silid ang mga kaganapan. Nanatiling hindi kumikibo si Morena, ang matalim at kalmadong tingin ay tahimik na sinusubaybayan ang bawat kilos at titig mula kay Fernando at mga kasama niya. Malinaw niyang nakita ang nangyayari. Nagsisimula ng maunawaan ni Fernando na ang babaeng nasa harap niya ay hindi basta matatakot. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagka-alarma. Napilipit ang kanyang ngiti at unti-unting nagbitak ang kanyang kumpiyansang anyo. Yumuko siya sa likod ng kanyang upuan, tumingin sa mga kasamahan, naghahanap ng suporta. Nang walang sumuporta, muling tumutok siya kay Morena. Sa pagkakataong ito, nawala na ang kanyang peking paggalang. Nagbigay siya ng kurbadong mapagmataas ng ngiti at nilakad papunta sa isang side table kung saan nakalatag ang kape. Sa isang pinalaking saya, hinawakan ng tasa, tumingin ng diretso kay Morena at may pang-uuyam na sinabi, "Miss Reyes, sigurado akong gusto mo ang kape mo na matamis, maraming cream, di ba? Iyan kasi ang palaging kinukuha ng mga taga-serbisyo namin sa ibaba." Ang mga salita niya na puno ng sarkasmo ay umaling-aw-ngaw sa silid. Walang subtleties, isang tuwirang pambabatikos na may lahing tono na ipinahayag ng malinaw upang marinig ng lahat. May ilang mga ehekutibo sa paligid ng ngumisi, halatang pumapabor sa bastos na biro ng CEO. Narinig ni Morena ang bawat salita at agad niyang naintindihan ang intensyon. Hindi ito basta tuksuhan lamang. Isang matinding insulto na naglalayong stereotipo at paliitin siya. Ipinakita nito hindi lang ang pagkiling ni Fernando kundi pati na rin ang isang lason na korporatibong kapaligiran na nagpapalago ng ganitong asal. Ngunit hindi siya nagpakita ng galit, hindi niya siya bibigyan ng kasiyahan. Sa halip, bahagyang inikot niya ang ulo at sumagot ng kalmado at may talas. "Salamat, Ginoong Santos, pero inumin ko ang kape ko ng itim, walang asukal. Kagaya rin ng gusto ko sa mga usaping negosyo, malinaw at tuwiran." Ang sagot niya ay tumama ng tahimik ngunit malakas. Kumupas ang kulay ng mukha ni Fernando ng saglit bago siya nagkagulong pilitin mag-recover. Mumunting nagbulong sa isang katrabaho, ngunit nanatili sa hangin ang bigat ng mga salitang iyon. Pagkatapos, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga senior na leader ng Terra Nova. Lahat ay naka-tailored na mga Amerikana at puno ng kumpiyansa. Ang maliit na lugar ay naging masikip pa.
Kaagad na binago ni Fernando ang atensyon, binati sila ng parang palabas ang init ng pagtanggap. Isang bagong dumating ang nag-abot ng kamay kay Morena bilang tanda ng paggalang. Ngunit bago siya makasagot, naputol si Fernando na may mapagmataas na tawa at malakas na sinabi, "O hindi, Ginong Fernandez, hindi kami nakikipagkamay sa mga nasa ilalim namin, dapat ay ganun din kayo." Ang komento ay parang kampanilya. Nagpalitan ng awkward na tingin ang ilang ehekutibo, ang iba ay nagkunwaring hindi narinig at may ilan na lumingon na lamang. Walang kumontra. Napagtanto ni Morena na ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa kaysa mismong insulto. Hindi siya kumindat. Ang kanyang tingin ay nanatiling matatag at tuloy-tuloy, isang tahimik na pagpapakita ng lakas at dangal. Ngunit sa kaibuturan, naramdaman niyang may nagbago. Hindi ito gulat. Inaasahan niya ito. Ngunit ang tumama sa kanya ngayon ay ang pagkaalam na ang kumpanyang minsang itinuturing na makapangyarihan sa inobasyon ay unti-unting nanghihina mula sa loob. Ang tunay na pagkabigo ay hindi lang si Fernando, kundi ang buong kultura na nagpapahintulot sa kanya. Naisip niya ang lahat ng empleyadong tiyak na naranasan ang parehong mga kahihiyan ng tahimik, natatakot na magsalita, natatakot na mawala ang trabaho. Ang katahimikan na iyon ang nagbigay daan sa pag-iral ng ugali ni Fernando. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabis na siya. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang bisita na may maliit na papel. Si Morena Reyes ay hindi basta-basta bisita. Siya ang tagapagdesisyon sa likod ng 4 bilyong dolyar na pamumuhunan. Hawak niya ang kapangyarihang kailangan ni Fernando, ngunit ginamit niya siya na parang walang halaga. Mas tumuwid si Morena. Ang kanyang titig ay naging mas malamig, mas matalim. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang katahimikan ngayon ay mas makapangyarihan kaysa kahit anong salita. Sinubukan ni Fernando na ipahiya siya ng harapan. Ngunit ang tunay na paghaharap ay nagsisimula pa lamang. At si Morena ang may hawak ng kontrol sa mga susunod na mangyayari. Nanatiling mabigat ang tensyon sa boardroom, bawat segundo ay parang isang oras. Nananatili si Morena na nakatuon kay Fernando, hindi ng galit kundi ng matatag na layunin. Hindi pa rin niya nauunawaan ang lalim ng kanyang pagkakamali. Nang ikalawang beses na tumanggi si Fernando na makipagkamay at ulitin ang "hindi ako nakikipagkamay sa mga nasa ilalim ko," alam ni Morena na oras na. Hindi na ito personal. Ngayon ay usapin na ng prinsipyo, sinusuportahan ng matibay na katotohanan at malinaw na ebidensya ng lason na sistema. Kalmado niyang inabot ang kanyang leather handbag, inilabas ang kanyang telepono at nang walang pagbabago sa ekspresyon, nilagay ito sa silent mode. Isang simpleng salita ang lumitaw sa screen habang siya'y nagtatype. Execute. Ang isang mensaheng iyon ipinadala kay Ernesto Navarro, ang matagal na niyang CFO at pinakatiwaling tagapayo, ang siyang trigger ng planong matagal na nilang hinanda bago pa man siya lumakad sa Terranova. Ilang block ang layo sa isang high-rise office na tanaw ang punong tanggapan ng Terranova, nakaupo si Ernesto na napapalibutan ng mga financial dashboard at projections. Nang makita niyang sumilay ang mensahe ni Morena sa screen, bahagyang ngumiti siya. Alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nagsimula na talaga ang laro at ngayon si Morena Reyes ang sumusulat ng mga panuntunan. Hindi ito kasiyahan, ito ay kaliwanagan. Kilala ni Ernesto Navarro si Morena ng husto para hindi malito ang salitang execute bilang isang direktang utos, hindi isang mungkahi, hindi isang posibilidad. Isang huling kautusan, agad niyang sinalubong ang kanyang koponan ng mga nangungunang financial analysts. Alam nilang lahat kung ano ang gagawin.
Kaagad nagsimula ang sunod-sunod na tamang-tamang oras na tawag sa telepono. Bawat isa ay eksakto, bawat isa ay estratehiko. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang mga bulong-bulungan sa mga pinagkakatiwalaang financial insiders, mga tahimik na senyales na may pag-aalinlangan sa Terra Nova Technologies. Napansin ito ng mga market influencers at wala pang kalahating oras matapos ibigay ni Morena ang senyales. Ang mga stock exchange sa buong mundo ay nagliyab sa mabilis at hindi maipaliwanag na mga sell order na tumutok sa stock ng Terra Nova. Mabilis ding sumunod ang iba pang mga investor na nakaramdam ng kakaiba. Ang maliit na alon ay naging bagyo. Nagsimulang bumaba ang presyo ng stock at sa kalaunan bumagsak ito sa isang malawakang pagbebenta. Samantala, sa masikip at puno ng tensyon na boardroom, hindi kumindat si Morena. Tahimik siyang nanood, kalma, nakatuon, habang patuloy na nagsalita si Fernando na hindi batid na unti-unting nanghuhulog ang halaga ng kanyang kumpanya kada segundo. Bigla tumunog ang telepono sa mesa ni Fernando. Malinaw, nakakagulantang at hindi matatawarang tunog. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Maricel na may mukha ng pagkabigla. Lumapit siya at bulong na nagsabi ng isang bagay nang may pagmamadali sa kanyang tenga. Bigla siyang tumayo, walang paliwanag, walang paumanhin, diretsyong lumabas ng silid. Nagpalitan ng mga litong tingin ang mga natitirang ehekutibo, ilan ay nag-alala. Ngunit nanatili si Morena sa kanyang upuan, kalmado gaya ng dati. Mahinahong isinara ang kanyang folder at gumawa ng ilang tahimik na tala na para bang nanonood lamang siya ng isang hindi kaugnay na pangyayari. Sa kabilang dulo ng pasilyo, natagpuan ni Fernando ang kanyang sarili sa opisina, ang mga mata nakatuon sa kumikislap na stock ticker sa kanyang screen. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga shares ng Terra Nova, ang kanyang pamana, ay bumagsak ng husto sa loob ng hindi hihigit isang oras. Daang milyong halaga ng merkado ang nawala, ganun na lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Sigaw niya sa mga assistant na nakapaligid. Nanginig ang boses ni Maricel nang siya'y lumapit. Sir, may kumakalat na negatibong balita. Nag-aalala ang mga analyst sa Wall Street tungkol sa pamunuan natin at sa ating kultura sa loob. Tinitigan siya ni Fernando nang may di makapaniwala na parang ngayon lang siya nagising sa kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Dahan-dahan bumalik ang tingin niya sa boardroom kung saan nakaupo si Morena. Ilang minuto lang ang nakalipas. May bumigat sa dibdib niya, nauunawaan na niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Morena ng mensahe mula kay Ernesto. Isang simpleng update, Phase 1 complete, bumaba ang stock ng 8% sa loob ng 30 minuto. Nagbigay siya ng maliit, tahimik na ngiti. Hindi ito simpleng paghihiganti. Isa itong mensahe, isang mensahe na hindi maaaring baliwalain ng mga tulad ni Fernando. Sa mundong kanilang ginagalawan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mga lektura o protesta, kundi sa mga merkado, kapital at impluensya. Minaliit siya, tinukso, pinahiya, ngunit ang babaeng kanyang minura ang mismong may hawak ng kapalaran ng kanyang kumpanya. Sa buong dangal, tumayo si Morena, tinipon ang kanyang mga gamit at inihanda ang sarili para umalis. Napagdesisyonan na niya. Wala nang dapat sabihin pa, malapit nang matutunan ni Fernando Santos ang pinakamahirap na leksyon sa kanyang karera. Ang kayabangan at kalupitan ay laging may kapalit at minsan ang kapalit ay ang lahat. Sa kanyang opisina, nanatiling nakapako si Fernando. Naglalagablab ang computer screen ng pulang babala habang sunod-sunod na linya ng stock data ang nagpapakita ng babala. Ang mga shares ng Terra Nova ay bumagsak ng malaya. Ang kanyang kumpiyansang dati matatag at malakas ay nagkawatak-watak. Tumunog ng malakas ang telepono. Nagulat si Fernando at tumingin kay Maricel na maputla at nanginginig. Lumapit siya ng bahagya, ang mga salita'y halos bulong.
Ginoo Santos, tumatanggap tayo ng agarang tawag mula sa ilang nangungunang shareholders. Bumaba na ang stock ng 15% sa loob ng hindi pa isang oras at patuloy pa rin itong bumabagsak. Humarap si Fernando sa kanya, ang boses ay matalim at nanginginig dahil sa pressure. Ano ba talaga ang nangyayari, Maricel? Kailangan ko ng sagot. Ngayon, tumingin siya sa folder sa kanyang mga kamay. Huminto ang kanyang hininga bago pilitin niyang magsalita. Lahat ito ay nagsimula sa meeting ngayong umaga. Ang babaeng kausap mo, si Morena Reyes, hindi lang siya isang taga-suri. Siya ang CEO ng Reyes Capital Partners. Namamahala sila ng mahigit 50 bilyong dolyar na ari-arian. Siya ang nasa likod ng 4 bilyong dolyar na pamumuhunan sa Terra Nova. Parang suntok sa tiyan ang bawat salita kay Fernando. Naguluhan ang isip, naputol ang hininga, namula ang muka sa kahihiyan. Hawak niya ang gilid ng mesa para makapagtayo. Pumapasok sa isip ang kanyang ginawa kay Morena, ang mga insulto, ang pangungutya, ang kamay na tinanggihan niyang kalugin. Ano ba ang ginawa niya? Morena Reyes, Reyes Capital, bulong niya. Diyos ko. Tiningnan siya ni Maricel nang may halo ng awa at di makapaniwala. Sa lahat ng taon niya sa Terra Nova, hindi pa niya nakita si Fernando na ganito, naligaw, natatakot at wasak. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang mga pintuan ng opisina at dumagsa ang mga senior executive. Ang mga mukha nila ay seryoso at puno ng pagkabahala. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit si CFO Alvaro Soriano. Santos, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bumabagsak ang stock? Nananakot ang mga investor. Isang krisis na ito. Walang sinabi si Fernando. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang karera, wala siyang sagot. Nanahimik si Fernando sandali, pagkatapos ay dahan-dahang lumingon upang harapin si Alvaro at ang iba pa. Nagniningas ang kanyang mga mata, hindi lamang sa galit, kundi sa unti-unting paglitaw ng takot. Ito ay kasalanan ninyo, sigaw niya. Bakit walang nagbabala sa akin kung sino talaga si Morena Reyes? Paano ninyo ako pinayagang makipagkita sa isang taong ganoon kapangyarihan nang hindi sinasabi ang totoo? Hindi umatras si Alvaro. Matalim ang tono. Sisi mo kami, Fernando, paulit-ulit naming sinabi sa iyo, ang kayabangan mo, ang kakulangan mo sa paggalang sa tao. Darating ang araw na babawi yan sa iyo, pero hindi ka nakinig. Bago pa tumaas ang tensyon, naputol si Miguel, isa pang miyembro ng board. Wala na tayong panahon para magpalitan ng sisi. Kailangan nating magdaos ng emergency strategy meeting. Ngayon din, tumango si Fernando ng matigas, naramdaman ang bigat ng sitwasyon sa kanyang mga balikat. Wala na siyang kontrol, dumami ang kaba sa kanyang dibdib nang maunawaan ang lawak ng pinsala. Ang kanyang karera, ang buong pamana niya, nasa bingit ng pagkawasak dahil sa mga pabayaan niyang insulto at walang kontrol na pagmamalaki. Ilang minuto ang lumipas, nagtipon ang buong senior leadership team sa pangunahing boardroom. Kaguluhan ang bumalot, naglalaban ang mga boses, lumilipad ang mga paratang, ngunit wala ni isang nag-alok ng solusyon. Naupo si Fernando sa ulo ng mesa, kitang-kitang nanginginig, desperadong sinusubukang muling makontrol ang sitwasyon. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Tahimik po tayo. Kailangan nating kontakin si Morena Reyes at ang Reyes Capital. Siguro, maaari pa nating ayusin ito. Tumingin si Alvaro sa kanya ng malamig. Akala mo tatanggapin niya ang tawag mo pagkatapos ng paraan ng pagtrato mo sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera lang. Nasira mo na ang reputasyon natin. Kapag bumagsak ang investment na yan, susunod ang iba at mawawalan na tayo ng anuman. Nanikip ang lalamunan ni Fernando, umiikot sa loob niya ang galit at desperasyon. Hindi niya inakalang mararating niya ang ganito dahil sa sariling pagkabulag sa sarili at pagmamalaki. Habang patuloy ang pagtatalo sa paligid, lumingon si Fernando sa bintana, naguguluhan ang isipan. Naintindihan na niya ngayon,
Hindi lang ito krisis sa merkado. Ito ang bunga ng bawat sandaling pinili niyang maging mayabang kaysa maging marangal, bawat pagkakataon na minura niya ang isang tao na akala niya ay mas mababa sa kanya. At ang pinakamasakit, hindi niya nakita ng maigi ang tunay na lakas na nakaharap sa kanya noong umaga. Si Morena Reyes, ang taong may kapangyarihang baguhin ang lahat, at ngayon ang taong hawak ang kapalaran niya. Habang siya ay nalulunod sa pagbagsak, napalayo ang kanyang atensyon nang marinig ang tuloy-tuloy na pagping ng kanyang telepono. Isa-isa ang mga notification na lumiwanag sa screen. Patuloy na bumabagsak ang stock ng Terra Nova. Bawat alerto ay parang hampas sa kanyang pagmamalaki. Bigla walang babala, lumabas ang isang recording. Mga news outlet, social media platform, lahat ay may kopya. Ipinakawala ni Morena Reyes ang aktwal na audio mula sa pulong ng umaga. Kalma at malinaw ang kanyang boses. Hindi maitatangging boses naman ni Fernando, may halong kayabangan, kawalang galang at halatang lahi ang tono. Milyon-milyon ang nakarinig. Ang mga salitang dati ay lihim lang sa boardroom, ngayon ay pampubliko at nakakahiya. Naupo si Fernando ng tahimik, pinapanood ang pagkalat ng klip, imposibleng itanggi. Nasa publiko na ang kanyang mga salita, hilaw at hindi binago. Nabigla hinawakan niya ang telepono at sinubukang tawagan si Morena, paulit-ulit. Walang sagot. Sa wakas, dumating ang isang mensahe. Meet me at the office. Walang pag-aatubili, nilisan ni Fernando ang gusali ng Terra Nova at nagmadaling pumunta sa Reyes Capital Partners. Ngunit ngayon, mabagal ang kanyang mga hakbang, puno ng pagdududa. Ang kumpiyansang noon ay parang baluti ay nawala na. Ang bawat taong nadaanan niya ay tila nakatitig ng may paghatol, ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa kahihiyan na dala niya ngayon. Sa loob ng tanggapang may mga salamin sa dingding ni Morena, dumadaloy ang sikat ng araw. Nakaupo siya sa malayong dulo, naghihintay. Matatag ang tindig, nakatiklop ang mga kamay, ang tingin ay mahirap basahin, ngunit matalim. Pumasok si Fernando at nang huminto, dahan-dahan siyang lumapit na nakayuko ang ulo. Miss Reyes, gusto kong humingi ng taos-pusong paumanhin. Hindi katanggap-tanggap ang aking asal. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na maitama ito. Hindi siya agad sumagot. Pinagmasdan niya si Fernando, pinalawig ang katahimikan, at saka ang kanyang boses ay tumagos, matatag, kontrolado at nagyelo. Ginoong Santos, hindi ako nandito para pakinggan ang mga paghingi ng paumanhin. Lalo na yung walang laman, wala akong pakialam sa pagsisisi mo. Ang mahalaga ay pagbabago. Niyakap ni Fernando ang kanyang lalamunan. Napakalakas ng presensya niya. Hindi malakas, hindi agresibo, ngunit hindi matitinag. Nagpatuloy siya. Ang mahalaga ay makalikha ng kumpanya kung saan may respeto ang tao. Isang lugar kung saan ang dignidad ay normal, hindi luho. Iyan ang tunay na liderato. Nagsalampak si Fernando na bigla. Sa wakas, wala siyang salita. Palagi niyang ginamit ang kapangyarihan para mangibabaw. Ngayon, wala na iyon. Nakahandusay siya. Lumapit si Morena, mas matatag ang tinig. Binigyan ka ng pagkakataon na ipakita kung sino ka talaga. Ngunit pinili mong manginsulto, magwalang galang at manghamak. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga bunga nito. Gusto sana niyang magtalo, magpaliwanag, ngunit hindi niya ginawa. Sa kaibuturan, alam niya, totoo lahat ng sinabi niya. Siya ang may gawa nito sa sarili niya. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng mga kumukutitap na kamera. Nagdagsa ang mga reporter, itinulak ang mga mikropono sa kanyang mukha, nagbulabog ng mga tanong. Bumagsak si Fernando Santos at buong mundo ang nanonood. Ginoong Santos, paano ninyo tinutugunan ang mga recording? Tinatanggap ba ninyo ang akusasyon ng rasismo? Magbibitiw ba kayo upang akuin ang responsibilidad? Makahabang ba ang Terra Nova mula sa iskandalo na ito?
Nilusob ni Fernando ang dagsa ng mga mamamahayag, desperadong humanap ng labasan na wala na pala. Lumaganap ng husto ang iskandalo. Lalo pang bumagsak ang stock ng Terra Nova na nagpadala ng malalakas na alon ng kaba sa komunidad ng mga investor at nag-udyok ng malawakang pagbebenta. Sa loob ng punong tanggapan ng Terra Nova, agarang tinawag si Fernando sa isang pulong kasama ang mga pinakamalalaking shareholder ng kumpanya. Ang dating maringgal na boardroom ay naging parang hukuman na malamig at puno ng paghatol. Ang bawat mukha ay nagpapakita ng galit, pagkabigo at pagtataksil. Nakakabigla ang katahimikan, hindi na kailangan ipaliwanag, nararamdaman na niya. Wala na ang tiwala, lubos na nawala. Bumangon ng dahan-dahan si Richard Perez, ang senior board chairman ng kumpanya, at hinarap si Fernando na may tinig na matalim na parang bakal. Fernando, hindi ito simpleng PR disaster. Nilagay mo sa panganib ang reputasyon ng buong kumpanya at ang kabuhayan ng libu-libong empleyado. Magpakita ka ng tunay na plano, agad, o harapin mo ang mga kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Dumapa si Fernando, hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang wala na siyang kapangyarihan. Maliit, hindi sigurado, at lubos na nakalantad. Habang ang lungsod ay abala sa labas ng mga bintana, naisip niya ang tunay na nawala sa kanya. Hindi lang pera o imahe, kundi ang respeto ng lahat ng naniniwala sa kanya. Pinabayaan niya ang bawat babala. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng bagyong kanyang nilikha. Ilang oras lamang ang lumipas mula ng tanggihan ni Morena Reyes ang kanyang mahina na paghingi ng tawad at sumabog na ang mga bagong revelasyon sa publiko. Unti-unting bumagsak ang maingat na pinalamutian na anyo ng Terra Nova. Sa tahimik ng kanyang opisina, nakaupo si Morena sa harap ng kanyang screen. Kalmado ang mukha, ngunit matatag ang layunin. Sa ilang pindot lang sa keyboard, inilunsad niya ang isang maingat na inihandang dosye, punong-puno ng ebidensya ng diskriminasyon, lason na pamamahala at hindi etikal na mga kilos mula kay Fernando at ilang mga ehekutibo. Direktang ipinadala ang ulat sa US Securities and Exchange Commission, mga ahensya ng paggawa, mga ethics board, at mga nangungunang institusyonal na tagapagpondo ng kumpanya. Nang naging publiko ang mga dokumento, agad na sumunod ang kaguluhan. Mabilis ang reaksyon ng mga financial market. Maraming investor ang mabilis na umalis sa Terra Nova. Kumalat ang babala sa mga financial news networks. Iwasan ng Terra Nova sa anumang paraan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Dahil sa tapang ni Morena, nagsimulang magsalita online ang mga dating empleyado ng Terra Nova. Mga kwento ng pananakot, pagtahimik at pagkiling ang unti-unting lumabas. Una ay paunti-unti, pagkatapos ay malawakang pagsabog. Ikinuwento nila kung paano tinanggihan ang mga ideya, hindi pinakinggan ang mga tinig at nawala ang dignidad. Lahat dahil sa kung sino sila. Naging viral ang hashtag na #ExposeTerranova. Sa loob ng ilang oras, nangibabaw ito sa mga headline ng social media at balita. Mas masinsinang pinag-aralan ng mga mamamahayag. At ang kanilang natuklasan ay lalo pang nagpabagsik sa imahe ng kumpanya, mga nakatagong iskandalo, mga lumang kaso sa korte, mga kwentong nakubli sa ilalim ng mga NDA. Pakiramdam ni Fernando ay unti-unting nagkukulong ang mga pader sa paligid niya. Nag-iisa siyang naupo sa dati niyang maringgal na opisina na papaligiran ng katahimikan. Patuloy ang pag-uga ng telepono, ngunit hindi niya ito kayang sagutin. Alam na niya ang mga paparating, mga kaso sa korte, galit ng mga shareholder at pag-apoy ng mga regulasyon, at saka dumating ang huling hampas. Pumasok si Richard Perez sa kanyang opisina, ngunit hindi bilang katrabaho kundi bilang tagahatol. "Fernando," malamig niyang sinabi,
Boto na ang board na suspindihin ka agad bilang CEO. Magsisimula ngayon ng isang independyenteng investigasyon. Hindi na namin ipapahamak ang kinabukasan ng Terra Nova sa iyong pamumuno. Sinubukan ni Fernando na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Perez nang walang pag-aatubili. Wala ka ng boses dito sa silid na ito. Ito ang mga kahihinatnan ng mga pinili mong gawin. Hindi pwedeng masira ang kumpanya dahil sa kayabangan ng isang tao. Lumayo si Perez, iniwan si Fernando na nakatitig sa kawalan. Hindi na maibabalik ang pinsala. Ang legacy na buong dekada niyang binuo ay gumuho na. Higit pa rito, alam niyang hindi pa tapos ang pag-aresto. Mga legal na kahihinatnan, personal na pananagutan at publiko pang kahihiyan ang papasok. Mabilis ang investigasyon ng board. Dos-dose ng panayam, libu-libong emails at mensahe ang sinuri at oras-oras na pag-aral ng mga internal na recording. Isa-isa na ilantad ang katotohanan. Mga email na may halong pagkiling, mga recording ng pulong kung saan tinanggihan ni Fernando ang mga ideya dahil lang sa lahi o kasarian, lahat ay lumabas. At sa bawat bagong ebidensya, lalo pang nawawala ang reputasyon ni Fernando. Sa kanyang opisina, pinanood ni Morena ang lahat ng nangyayari. Wala siyang kaligayahan sa pagbagsak ni Fernando, ngunit nakita niya ang pangangailangan nito. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay mensahe para sa bawat boardroom, bawat executive suite, bawat leader na nalulong sa kapangyarihan. Hindi mo pwedeng gamitin ang impluensya bilang panangga sa kalupitan. Hindi ka pwedeng mamuno sa pamamagitan ng pagsasantabi at asahan ng pag-usbong. Matagal nang naniwala si Morena na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pananagutan. At ngayon sa wakas, nakikinig na ang mundo. Sa wakas, hinarap ni Fernando Santos ang malupit na katotohanan. Wala na siyang kontrol. Ang impluensyang dati niyang hawak ng madali ay naglaho na, napalitan ng walang humpay na presyon mula sa publiko, mga investor at mga paparating na legal na kahihinatnan. Sa wakas ay binabayaran niya ang halaga ng mga taon ng walang kontrol na ego at pagkiling. At ngayon, ang babaeng kanyang pinahiya, si Morena Reyes, ang may huling salita sa kanyang kapalaran at sa kinabukasan ng Terra Nova Technologies. Nang magsara ang pinto sa likuran ni Fernando at ng kanyang abogado sa tanggapan ng Reyes Capital Partners, bumalot ang mabigat na katahimikan sa silid na pinanghaharian ng sikat ng araw. Noon, may lakas ng loob siyang pumasok. Ngunit ngayon, siya ay payat, may malungkot at nababagabag na mukha. Wala na ang kumpiyansa, para siyang lalaking nasa bingit ng pagbagsak. Sa kanyang harapan, nakaupo si Morena ng matatag at kalmado, napapalibutan ng matataas na bintanang salamin. Siya ay simbolo ng tahimik na kapangyarihan at kaliwanagan. Hindi na lamang CEO, siya ay sagisag ng matagal nang hinihintay na pagbabago. At si Fernando sa unang pagkakataon ay hindi makatingin sa iba. Pinutol ng abogado ni Fernando, si Carlos Aquino, ang katahimikan ng may maingat na tinig. Nais naming makahanap ng makabuluhang landas pasulong para sa lahat ng kasangkot. Uminik si Morena, ang ekspresyon ay hindi mabasa, nagpapakita siya ng kalmadong autoridad. Huminga si Fernando, pinilit ang kanyang tinig na maging matatag. Morena, alam kong nagkamali tayo, pero maaari tayong mag-usap upang makahanap ng mas maayos kaysa sa pampublikong tensyon na ito. Bahagyang inikot ni Morena ang ulo, ang mga mata ay matalim at puno ng tahimik na kumpiyansa. Ginoong Santos, hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagmamalaki. Ito ay tungkol sa kung may lakas ang Terra Nova na gawin ang tunay na kinakailangan. Nakangisi si Fernando ng bahagya, hindi komportable. Wala pang nakapagsalita sa kanya ng ganito. Ano nga ba ang iyong iniaalok?
Bilang tugon, binuksan ni Morena ang makapal na folder at inilapag ito ng matatag sa mesa. Kung gusto ninyo pa rin ang 4 na bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa Reyes Capital, kailangang mag-commit ang inyong kumpanya sa tunay at pangmatagalang reforma. Hindi mga malabo o kalahating hakbang lamang. Lumapit si Fernando, titig sa dokumento. Anong klaseng reforma ito? Hindi nag-aatubili si Morena, ang boses ay malamig at matatag. Una, ganap na transparency. Lahat ng kompensasyon sa empleyado ay dapat ilahad ng bukas. Walang nakatagong pagkakaiba base sa kasarian, lahi o iba pa. Mukhang handa ng tutulan ni Fernando pero pinagpatuloy ni Morena bago pa siya makapagsalita. Pangalawa, kailangang ipatupad ng Terranova ang patas na sistema sa pagkuha ng empleyado. Isang sistemang tunay na patas na susubaybayan ng isang independenteng grupo na itatalaga namin. Walang bias, walang dayaan. Kitang-kita ang pagkainis ni Fernando. Miss Reyes, hindi ba ito sobra? Ikaw ang nagdidikta ng operasyon namin. Hindi nagpakita ng galaw si Morena. Hindi ito basta investment. Hindi kami magbibigay kapital sa sistemang nagpapahintulot ng pang-aabuso o diskriminasyon. Hindi mapag-uusapan ang pananagutan. At pangatlo, dagdag niya, dapat sumailalim ang Terranova sa mga regular na pagsusuri, independente, transparent at ganap na publiko, walang eksesyon. Tumayo si Fernando nang bigla, umapaw ang galit. Kunin mo ba ang kontrol sa kumpanyang ako mismo ang nagtatag? Hindi tumaas ang boses ni Morena. Hindi ito kailangang gawin. Hindi ako narito para sirain ang Terranova. Binibigyan kita ng pagkakataong iligtas ang natitira. Pero hindi ako titigil. Ang mga kondisyong ito ay matibay, panghuli at hindi na mababago. Nabigat ang katahimikan na puno ang dibdib ni Fernando ng pagkabigo. Lumapit si Carlos, sinusubukang lunasan ng tensyon. Siguro pwede nating pag-usapan ng ilang pagbabago, kaunting pag-aalinlangan. Pinutol siya agad ni Morena. Hindi, panghuli ang mga ito. Tanggapin ng buo o mawala ang investment. Sigurado akong hindi magugustuhan ng mga shareholders mo ang huli. Ang mukha ni Fernando ay halo ng galit at kawalang magawa. Alam niya kung ano ang nakataya. Ang kanyang reputasyon, impluensya, maging ang kanyang posisyon sa Terranova, lahat ay nakasalalay sa desisyong ito. Pagkalipas ng mahabang sandali, huminga siya ng malalim at ibinaba ang ulo. Sige, mahinang sabi niya, tatangapin ng Terranova ang mga kondisyon. Ipatutupad namin ang mga reforma. Uminik si Morena ng mabagal na natiling matatag ang tinig. Ito ay simula pa lamang. Ang tagumpay nito ay nakadepende sa iyong kahandaang mamuno ng may integridad. Kung muling lalabag ka, mas matindi ang magiging epekto kaysa sa anumang naranasan mo. Tumayo si Fernando, mabigat ang mga hakbang at tahimik na lumabas ng opisina. Ang bigat ng sandali ay bumalot sa kanya. Alam niyang hindi ito basta negosasyon sa negosyo. Ito ay isang paghaharap, isang pangyayaring magbabago sa kanyang legacy magpakailanman. Pinanood siya ni Morena na lumalayo, hindi siyang ngumiti. Ang tunay na gawain ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa sandaling iyon, nagawa niya ang pinakamahalagang bagay. Pinilit niyang harapin ng Terranova. At ang lalaking dating walang kontrol na namuno dito ang katotohanang hindi na nila pwedeng balewalain. Ngayon, nagbago ang agos at ang kulturang matagal nang umusbong sa katahimikan, takot at pagsasantabi ay huli nang nakatagpo ng puwersang hindi na nila mapapawi. Nang lumabas si Fernando mula sa opisina ni Morena, dala ang bigat ng pangamba at kawalang katiyakan. Nagtipon ang Board of Directors ng Terranova Technologies para sa isang emergency meeting. Isang pulong na hindi na nila maaaring ipagpaliban.
Ang boardroom na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay naging mabigat at tahimik. Ang tensyon ay nanaig sa hangin, makapal at hindi maikakaila. Hindi mapigilan ang presyur mula sa publiko. Natigatig ang merkado, naghahanap ng agarang aksyon ang mga shareholders. Isang landas lamang ang nakikita, pagbabago at mabilis. Tumindig ng may seryosong autoridad si Chairman Richard Perez. Ito ang pinakamalalang krisis na hinarap ng kumpanya natin, sabi niya ng may bigat. Kaya't ang board ay nagkasundo, si Fernando Santos ay aalisin bilang CEO, epektibo agad-agad. Puno ng pagkabigla ang katahimikan sa silid. Inaasahan ito ng lahat, ngunit nang marinig ng malakas ay naging totoo. Nananatili si Fernando sa kanyang upuan, maputla ang mukha. Damang-dama ang unos ng emosyon sa ilalim ng katahimikan. Ngunit hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Richard. Pinili naming si Teresa Gonzalez bilang acting CEO. Siya ang magpapatnubay sa Terranova sa kritikal na pagbabagong ito. Tahimik na tumayo si Teresa, isang batikang ehekutibo na kilala sa pagiging patas at matatag. Matagal na niyang pinaniniwalaan na ang pamumuno ay hindi tungkol sa ego, kundi sa integridad. Mula unang araw niya, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tinawag niya ang buong senior team para sa isang pulong. May ilang ehekutibo na hindi komportable, lalo na ang mga tapat pa rin sa mga lumang paraan ni Fernando. Ngunit malinaw at matatag si Teresa. Ipapatupad natin ang lahat ng reforma na inilatag ng Reyes Capital Partners. Walang puwang para sa pagkaantala. Kung may hindi makakasabay sa mga bagong pagpapahalaga natin sa pagkakapantay-pantay at transparency, panahon na para umalis. Nag-usap-usap ang mga tao, may pag-aalinlangan. Tumayo ng mabilis si Miguel Fernandez, isang matagal ng direktor. Ms. Gonzalez, sa lahat ng paggalang, sobra ang mga hinihingi ninyo. Binubuwag ninyo ang pamumunong nagpatayo sa kumpanyang ito. Hindi kumindat si Teresa. Iyon ding pamumuno ang nagdala sa atin sa bingit ng pagbagsak. Hindi tayo magtatayo muli sa isang bulok na pundasyon. At sa mga salitang iyon, sinimulan niya ang kanyang plano. Iniutos niya ang ganap na transparency sa sahod sa buong kumpanya, binasag ang mga dekadang tahimik na hindi pagkakapantay-pantay. Maraming senior executive na kilala sa pagpapalaganap ng lason na ugali ang agad na tinanggal, na nagpapadala ng malinaw na mensahe. Hindi na mabubuhay ang lumang kultura. Tinawag siyang pabaya ng mga kritiko. Masyado raw mabilis, masyado raw matapang. Ngunit nanatili si Teresa sa landas. Alam niyang ang tanging makapagbabalik ng tiwala ay ang matibay na aksyon. Mabilis niyang binuo ang isang independenteng komite para sa pangangasiwa na tutok sa pagkakaiba-iba at pagsasama, kasama ang third-party na grupo na itinalaga ng Reyes Capital. Sinimulan ng kumpanya ang regular na audit sa mga gawain at kultura sa trabaho. Sa simula, maraming empleyado ang nagduda. Matapos ang mga taon ng katahimikan at mga sirang pangako, sino ang hindi magdududa? Ngunit sa pagdaan ng panahon, may nagbago. Nakita nila si Teresa na dumadalo, nakikinig, nagtutuwid, kumikilos. Dahan-dahang bumalik ang pag-asa. Sa Wall Street, bumagsak ng bahagya ang stock ng Terranova dahil sa kaguluhan. Ngunit napansin ng mga analyst ang isang pambihirang bagay, tunay na reforma. Mula sa mga babala, naging maingat na optimismo, nagsimulang maging mapanuri ang mga investor. Hindi dahil sa mga pangako, kundi dahil sa mga patunay. Sa Reyes Capital, pinanood ni Morena ang pagbabagong nagaganap. Hindi siya nagdeklara ng tagumpay, ngunit ang nakita niya sa pamumuno ni Teresa ay nagbigay sa kanya ng dahilan para maniwala. Ang 4 bilyong dolyar na pamumuhunan ay hindi lang magpapatayo muli ng kumpanya, kundi magbabago nito. Samantala sa katahimikan ng kanyang marangyang apartment, pinapanood ni Fernando mula sa malayo. Bawat update,
Bawat press conference, bawat pagbabago sa patakaran ay matinding paalala. Nagbabawi na ang Terra Nova nang wala siya. At hindi dahil sa kawalan niya, kundi dahil dito. Naiintindihan na niya, ang pagbagsak niya ay hindi dahil sa isang pagkakamali lang. Ito ay bunga ng mga taong pagpipilian, mga taong kayabangan, mga taong nagpatayo ng kultura kung saan ang dignidad ay optional. Para kay Teresa, mahaba pa ang lalakbayin. Alam niyang haharap siya sa paglaban, ngunit naniniwala siya ng buong puso. Sa pagkakapantay-pantay, sa pagiging bukas, sa muling pagtatayo ng mas mabuting kumpanya. Hindi lang niya binabawi ang Terra Nova, binabago niya ito. At si Morena, alam niyang malayo pa ang laban, ngunit ngayon, isang bagay ang malinaw, nagsimula na ang pagbabago at hindi na ito babalik sa dati. Bahagyang inikot ni Morena ang ulo, may bahagyang ngiting may pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ginoong Santos, hindi ito tungkol sa akin, hindi ito paghihiganti o personal na kasiyahan, matatag niyang sabi. Ang mahalaga ay kung ikaw at ang Terra Nova ay may lakas ng loob na magsagawa ng malalim at pangmatagalang pagbabago. Mula sa pinakapundasyon, nakangisi si Fernando, may bahagyang pagkabalisa sa mukha, hindi siya sanay na direktang hamunin ng ganito. Ano ba talaga ang hinihiling mo? Tanong niya, pilit pinanatili ang kanyang tono, hindi nag-aatubili si Morena. Dahan-dahan niyang binuksan ang makapal na dosye sa mesa, maingat ang mga kamay at ang boses niya ay matalim na parang salamin. Kung nais pa rin ng Terra Nova ang 4 bilyong dolyar na pamumuhunan mula sa Reyes Capital, kailangan niyong magsagawa ng tunay na aksyon. Hindi ito malulutas ng mga salita o paghingi ng tawad. Tumingin si Fernando sa dokumento, halos hindi maitago ang pagdududa. Pwede bang maging tiyak? Malinaw at matatag ang boses ni Morena, bawat salita ay sinasadya. Una, ganap na transparency sa kompensasyon. Ang sahod at benepisyo ng bawat empleyado ay kailangang ilahad ng publiko. Wala ng mga nakatagong puwang, wala ng diskriminasyon. Sinubukan ni Fernando na sumagot pero ipinagpatuloy ni Morena ng walang tigil. Pangalawa, ipatutupad ninyo ang mga inklusibong patakaran sa pagkuha ng empleyado. Tunay na patas. Pantay na oportunidad anuman ang lahi, kasarian o pinagmulan, at ito ay pangangalagaan ng independenteng grupo na itatalaga namin. Nagbago ang tono ni Fernando, naging depensibo. Miss Reyes, ito ba ay sobrang panghihimasok sa aming mga internal na gawain? Nanatiling kalmado si Morena, hindi nagpakita ng galaw. Hindi ito basta investment, Ginoong Santos. Hindi kami magbibigay ng pondo sa sirang sistema o papayagan ng aming pera na suportahan ang lason na pamumuno. At pangatlo, dagdag niya, dapat sumailalim ang kumpanya sa regular na audit, independyente at publiko. Walang puwang para sa pagtatago. Tumayo si Fernando nang bigla, tumaas ang boses. Kunin mo ba ang kontrol sa kumpanyang ako ang nagtayo? Hindi gumalaw si Morena. Tumingin siya ng matatag sa kanya. Hindi ako nandito para sirain ang Terra Nova, kalmadong sabi niya. Binibigyan kita ng huling pagkakataon na iligtas ito. Pero huwag kang magkamali. Ngayong beses, walang kalahating hakbang. Dapat totoo, pangmatagalan at ganap ang mga pagbabago. Nanahimik ng matagal, bumuga ng hangin si Fernando, umiikot ang isip. Lumapit ng dahan-dahan ang kanyang abogado, si Carlos Aquino. Miss Reyes, baka pwede nating pag-usapan ang mga termino. Medyo magaan na... Agad itong pinutol ni Morena. Hindi, panghuli na ang mga kondisyong ito. Tanggapin ito ng buo o mawawala ang deal. At dadaan sa inyong mga shareholders ang pagsubok kung tatanggapin nila ang pagtalikod sa 4 bilyong dolyar. Nakatitig si Fernando sa kanya. Naglalagablab ang galit pero ramdam din ang takot. Alam niya ang totoo. Wala na siyang kapangyarihan. Ang board, ang merkado, ang media, lahat ay gusto ng pagbabago.
Ibaba niya ang ulo, talo. Sige, tatanggapin ng Terra Nova ang mga kondisyong ito. Ipatutupad namin ang mga reforma. Uminig si Morena, hindi mabasa ang muka tulad ng dati. Mabuti, pero unawain, ito ay simula pa lamang. Ang tagumpay ng Terra Nova ay nakasalalay sa iyong katapatan. Kung masisira mo uli ang tiwala, mas masakit ang magiging epekto kaysa dati. Dahan-dahang tumindig si Fernando at umalis ng tahimik, mabigat ang mga hakbang at malabo ang isip. Alam niyang hindi ito basta usapan sa negosyo, ito ay paghaharap. Isang mahalagang pagbabago para sa kumpanya at sa kanyang sarili. Pinanood siya ni Morena na lumalayo, tahimik. Nasa unahan pa ang tunay na gawain pero nanalo na siya sa isang mahalagang laban. Pinilit niya si Fernando Santos na harapin ang katotohanan at tanggapin na kailangang magbago ang kultura ng Terra Nova. Hindi ito makakaraos ng ganito pa isang araw. At sa mga sumunod na buwan, dumating ang pagbabago. Sa Terra Nova Technologies, nagsimula ang bagong yugto. Unti-unting tinanggal ang lasong pamana sa ilalim ng patnubay ni Teresa Gonzalez, ang bagong CEO. Kung saan dati ay may takot at katahimikan, ngayon ay may bukas na komunikasyon, pananagutan at pag-asa. Naiintindihan ni Teresa na hindi lang ito basta pag-aayos ng pinsala, ito ay muling pagtatayo mula sa simula. Pinamunuan niya ng malinaw at may paninindigan, transparent na pagkuha ng empleyado, regular na town halls, public audits, tunay na parusa sa hindi ethical na kilos. Ang mga dating pinatahimik na empleyado ay nagsimulang magsalita ng malaya, pinakinggan ang kanilang mga ideya, kinilala ang kanilang halaga. Unti-unting naghilom ang madulas na reputasyon ng kumpanya. Napansin ito ng mga investor. Itinigil ng mga analyst ang pagbibigay babala at iminumungkahi na pagmasdan ang kahangahangang pagbabagong nagaganap sa Terra Nova. Sa unang pagkakataon sa mga taon, hindi lang nakaliligtas ang kumpanya, ito ay umuunlad. At si Morena, binabantayan niya ang bawat hakbang mula sa kanyang tanggapan sa Reyes Capital, may maingat na pag-asa. Nang dumating ang tamang panahon, inayos niya ang formal na pulong kay Teresa Gonzalez. Nagkita sila sa punong tanggapan ng Terra Nova, isang maliwanag, modernong lugar na puno ng enerhiya at pagiging bukas. Isang muling pagsilang. Nang pumasok si Morena sa conference room, agad niyang naramdaman, hindi na ito ang kumpanyang minsan niyang bantaang lisanin. Ito ay bago, ito ay mas mabuti, nawala na ang lamig na dati siyang nagpangibabaw sa atmosfera ng Terra Nova. Sa halip, naroon na ang mainit na pagbati, mga bukas ng ngiti at hindi matatawarang pakiramdam ng pagbabago, isang buhay na patunay ng kultural na transformasyong pinangunahan ni Teresa Gonzalez. Nang pumasok si Morena Reyes sa punong tanggapan, tumindig si Teresa upang salubungin siya ng may tunay na init ng puso. Maligayang pagbalik, Miss Reyes, bati niya ng may ngiti. Sana makita mo kung gaano kalayo na ang narating ng Terra Nova. Tumugon si Morena sa pagbati, ang mga matay puno ng tahimik na pagmamalaki. Matagal ko nang sinusubaybayan ang inyong pag-unlad, Teresa, at sa totoo lang nalampasan mo pa ang aking pinakamataas na inaasahan. Ang kanilang usapan ay tapat at nakatuon sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Teresa ang malawakang pagbabagong nakatanim na. Kahangahangang pagtaas ng pagkakaiba-iba sa senior leadership, ganap na transparency sa sahod at mga programa na nagbibigay sa mga empleyado ng layunin at pakiramdam ng pagiging kabilang. Nakinig ng maigi si Morena, saka ibinahagi ang balitang matagal nang hinihintay ng lahat. Teresa, ikinagagalak kong ipahayag na ang Reyes Capital Partners ay magpapatuloy sa buong $4 bilyong na pamumuhunan sa Terra Nova. Hindi ito simpleng estratehikong desisyon. Ito ay boto ng tiwala sa mga pagpapahalagang inyong itinanim sa kumpanyang ito.
Mabilis kumalat ang balita ng pamumuhunan na nagpasiklab ng matinding reaksyon sa mga merkado. Tumaas ng malaki ang stock ng Terra Nova habang bumalik ang tiwala ng mga investor. Tinukoy ng mga analyst ang Terra Nova bilang isang pamantayan sa corporate governance, etika at pagiging inklusibo. Ngunit higit pa ito sa isang pagbawi. Ito ay isang muling pagsilang. Sa ilalim ng gabay ni Teresa at suporta ni Morena, naging modelo ang Terra Nova para sa makabagong negosyo. Sumunod ang ibang malalaking kumpanya sa teknolohiya, inayos ang mga luma at lipas na sistema ng pamumuno, nangakong magpatupad ng patas na pagkuha at tinanggap ang independenteng pangangasiwa sa kultura ng kanilang lugar ng trabaho. Ang kumpanyang dati ay nalunod sa iskandalo ay naging ilaw ng pag-unlad. Ang mga dating kritiko sa loob ng Terra Nova ay ngayon ay ipinagmamalaki na maging bahagi ng muling pagsilang nito. At si Fernando Santos, ang lalaking dati namuno sa kumpanya ng walang kontrol, ay nagmasid na lamang mula sa malayo. Malinaw sa kanya at masakit na ang kapangyarihan na kanyang hinabol ay hindi kailanman tunay na sa kanya. Ngayon, naiintindihan niya na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa respeto, pagkakapantay-pantay at transparency, ang mga bagay na pinaglaban ni Teresa at Morena upang maitatag. Ang pag-angat ng Terra Nova ay hindi lamang kwento ng tagumpay sa negosyo. Ito ay sandali ng paghaharap. Isang malaking pagbabago sa kung paano tinitingnan ng mundo ng negosyo ang inklusibidad at etika. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuhunan, nagpadala si Morena ng malinaw na mensahe. Ang pagkakaiba-iba at katarungan ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay. Ang pagbabagong ito ng kumpanya ay kumalat, napansin ng mundo ng pananalapi. Nakita ni Morena ang pagkakataong makapagpasimula ng mas malawak na pagbabago at lumabas siya sa pandaigdigang entablado. Sa isang malaking finance summit sa New York, kasama ang mga nangungunang investor sa buong mundo, gumawa siya ng makasaysayang pahayag. Mula ngayon, ang Reyes Capital ay susuri sa mga kumpanya hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa layunin. Pipondohan lamang namin ang mga namumuno ng may integridad, pagdeklara ni Morena. Mula sa etika ng pamumuno hanggang sa inklusibong pagkuha, ang transparency ay hindi na optional. Hindi lang ito moral na pagpili, ito ang pinakamatalinong estratehiya sa pamumuhunan para sa napapanatiling kinabukasan. Nanahimik ang silid, ang kanyang mga salita ay dumampi na parang kulog. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magmadaling umayon ang 12 ng kumpanya sa bagong pamantayan. Inayos muli ang mga board ng kumpanya, naging karaniwan ang mga audit sa pagkakaiba-iba. Isang tahimik na revolusyon ang nagsimula at hindi dito nagtapos. Alam ni Morena na ang mga talumpati at pamantayan ay hindi sapat upang makagawa ng pangmatagalang pagbabago. Kailangang bumuo siya ng pipeline ng mga bagong leader. Kaya inilunsad ng Reyes Capital ang isang matapang na inisyatiba, isang programa sa pamumuhunan at pagsasanay na nakatuon sa pagtataas ng mga umuusbong na lider mula sa mga komunidad na matagal nang naisantabi, mga kababaihan o mga imigrante. Hindi lang sila nabigyan ng pondo kundi pati mentor, tunay na suporta, tunay na oportunidad. Ang mga bagong leader na ito ay mabilis na nagbago ng kanilang mga industriya. Pinatunayan na ang inklusibong pamumuno ay hindi lang etikal, kundi lubos na epektibo. Kasama nila si Morena na nagbigay ng praktikal na gabay. Sa isang panayam sa Forbes, inilahad niya ang kanyang misyon. Ang pamumuhunan ay hindi lang tungkol sa tubo. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Kung hindi natin ginagamit ang kapital upang buksan ang mga pintuan para sa lahat, nawawala ang diwa.
Mula sa malayo, pinanood ni Fernando Santos ang pagbabagong ito, isang mundong dati niyang tinanggihan, ngayoy muling itinayo nang wala siya. Nakita niya si Morena, hindi lang muling itinatag ang isang kumpanya, kundi binabago ang mismong pundasyon ng pandaigdigang pananalapi. Samantala patuloy na pinamumunuan ni Teresa Gonzalez ang Terranova ng may tatag at pangitain. At sa patuloy na suporta ni Morena, yumabong ang kumpanya, isang buhay na patunay sa kapangyarihan ng pananagutan, integridad at pagbabago. Hindi lamang muling nabuhay ang Terranova bilang isang kumpanyang nakarecover, kundi bilang bagong simbolo ng tunay na kahulugan ng tagumpay na nakaugat sa etika, layunin at panlipunang responsibilidad. Ang pagbabagong ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming negosyo na paniwalaan ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang paglago ng pananalapi at panlipunang epekto ay hindi kailangang maglaban, maaari silang magtagumpay ng sabay. Ilang taon ang lumipas, nakatayo si Morena Reyes sa ilalim ng mga ilaw ng isang granding auditorium. Tinatanggap ang isa sa pinakamataas na parangal sa responsableng pamumuhunan. Sa harap ng libu-libong tao, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw na puno ng paninindigan at pagmamalaki. Lahat tayo ay may pagpipiliang iwan ng pamana, sabi niya. Pinili ko ang isang pamana na itinayo sa pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba at transparency. Pinili kong mamuhunan sa mga tao, sa mga matapang na bagong leader na binabago ang mundo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tunay na boses, tunay na impluensya at tunay na oportunidad. Puno ng malakas na palakpakan ng bulwagan, ngunit alam ni Morena na malayo pa ang kanyang misyon. Nangako siya ng panghabang buhay na sasamahan ang susunod na henerasyon ng mga tagapagbago hindi lang sa kapital, kundi pati na rin sa mentorship, karanasan at hindi matitinag na suporta. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan lamang. Ito ay nagmumula sa paggamit ng kapangyarihang iyon upang itaas ang iba. Ang kwento ni Morena Reyes at ang muling pagsilang ng Terranova ay naging isang mahalagang kaso sa mga boardroom at paaralan ng negosyo sa buong mundo. Isang buhay na patunay na ang tunay at pangmatagalang tagumpay ay hindi nagmumula sa dominasyon kundi sa dignidad, na ang integridad at transparency ay hindi mga idealistikong pangarap, kundi ang pinakamatatag na pundasyon na maaaring itayo ng anumang kumpanya. Iyan ang pamana na ipinagmamalaki ni Morena Reyes, isang pamana na hindi lamang nakabase sa kita, kundi sa progreso. Isang pamana na hindi itinayo para kontrolin, kundi para itaas. Isa na nag-iiwan ng mensaheng hindi maaaring balewalain ng mundo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpababa sa iba, kundi ang pagtataas sa lahat. At ngayon, ikaw ang susunod. Naniniwala ka ba na bawat kumpanya ay dapat yakapin ang pantay na oportunidad at transparency gaya ng ginawa ng Reyes Capital? Ipaalam sa amin sa mga komento. Kung ang kwentong ito ay nakaantig o nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magbahagi pa ng mga makapangyarihang kwento at sabay-sabay nating mabubuo ang isang mundo kung saan ang bawat boses ay tunay na mahalaga. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento ng pamumuno, tapang at pagbabago.